Dahil sa lakas, nang sampal ko ay bigla akong nakadama. Nang awa dito, at nagulat ito sa sumunod na ginawa ko. Hinatak ko siya papalapit sa akin at tumitig ako nang may ngiti. Mare. Hindi ko na siya hinayaang nakapagsalita pa agad ko siyang hinalikan, nang mainit na halik at naipananabik. Agad naman siyang tumugon at muling niyapos ang aking baywang. Mabilis ang pangyayari. Sa ilang minuto naming halikan ay agad niyang natanggal ang lahat ng aking suot mula pang itaas hanggang panloob. At namalayan ko na lang din ang aking sarili na tinatanggal na din unti-unti ang kanyang damit at pantalon. Sabik na sabik kaming pareho na pinagbigyan ng init ng katawan ng isa't isa. Pumasok ang dalawa kong anak at solo namin ang bahay. Kaya naman malaya naming nagawa ang pagkakasala. Hanggang sa silid naming mag-asawa ay nagawa naming magtampisaw sa kaligayahan. Tila nawalan na ako ng pakialam sa maaring kahinatnan. Nang lahat dahil alipin na din ako ng pagnanasa. Hindi ko na din mabilang kung ilang ulit naming narating ang rurok ng araw na iyon. Inabot kami ng hapon at bago ito umalis ay isang mariing halik at mahigpit na yakap pa ang ibinigay namin sa isa't isa. I love you, Mare. I love you too, Pare. Yun ang huling salitang namutawi sa amin bago siya tuluyang lumabas ng bahay namin. Pag alis ni paring Jimmy ay bumalik ako sa kwarto upang ayusin iyon. Magulo kasi iyon nagkalat. Ang mga unan at kumot sa lapagbakas ng matinding salpukan namin ni kumpare. Matapos magligpit ay muli akong humiga. Naalala ko ang masarap na sandali. Ang ilang beses kong pag-akyat sa rurok ng sarap. Alam kong hindi pa yon. Ang huli, alam kong mauulit-ulit ang sukdulang kaigayahan na pinatikim sa akin ni paring Jimmy. Batid kong nasarapan din siya sa kikiam ko at alam kong hahanap-hanapin niya ito. Sigurado akong muli siyang gagawa. Nang paraan para matuhog muli ang kikiam ko, pagdating ng mga anak ko galing eskwela, ay bigla akong nakadama ng konsensya. Tama ba ang ginawa ko? Bakit ko nagawa yon? Bakit ko nagawang pagtaksilan ang pamilya ko? Napaluha ako at niyakap ang dalawa kong anak. Sorry mga anak, bulong ko sa sarili ko. Pagsapit ng gabi at tulog na din, ang mga anak ko ay biglang tumawag. Ang asawa ko. Gaya ng dati ay humiling siya ng bidyakol dahil namimiss na daw niya ako. Pero sa pagkakataong yon at sa unang pagkakataon ay tumanggi ako. Sorry mahal, masama. Ang pakiramdam ko napagod kasi ako sa paglalaba. Okay lang mahal, next time na lang. Kamusta na nga pala ang pagtitinda ni paring Jimmy? Ha? Okay naman mahal. Malakas din pala yun magtinda, parang ikaw malaki din lagi. Ang kita niya nauutal na sagot ko. Maya-maya ay nagpaalam na din ako sa asawa ko. Sorry mahal ha, masama talaga pakiramdam ko. Promise babawi ako sa'yo sa susunod. Patulog na sana ako nang may tumatawag na naman sa number ko. Mare? Nakilala ko agad ang boses na yon kaya hindi ko na tinanong kung sino. Hindi ko alam pero bigla akong nakadama ng excitement. Paring Jimmy, bakit napatawag ka? Alam mo kasi Mare, di ako makatulog Naalala kita at naaalala ko yung ginawa natin kanina. Ganun ba pare? Ako nga din Grabe ka pala pare. Ang tatag mo at ang galing. Nagtataka ako sa sarili ko dahil sa mga lumalabas sa bibig ko. Kanina lang ay nakadarama ako ng konsensya, pero nang kausap ko na si paring Jimmy ay nakalimutan ko agad yon dahil pagkasabik na ang nararamdaman ko, pagkasabik na muling matuhog ni kumpare ang kikiam ko. Kalahating oras kaming magkausap sa phone ni paring Jimmy, hanggang sa nagpaalam na din ito dahil magtitinda na daw siya bukas. Nag-I love you pa ito sa akin at sinagot ko din naman ng I love you too. Hindi ko alam kung totoong mahal niya ako or kung ako man ay mahal ko na siya. Ang tanging sigurado ko lang ay sobrang nasarapan ako sa kanya at hinahanap-hanap ko ang romansa niya. Kinabukasan ay nagulat ako dahil sobrang aga ni paring Jimmy. 3 AM pa lang ay nasa bahay na ito. Ganun oras din kasi, ang gising ko at magsisimula na akang magluto at mag-prepare ng mga sauce, ng fishball. Tutulungan niya daw ako magluto at mag-prepare para maaga daw akong makapagpahinga. Alam kong napagod ka kahapon Mare kaya tutulungan kita ngayon para naman makabawi ako. Talaga ba pare? Para makabawi o gusto mo lang tumuhog ulit? Kung may luto ka pang kikiam dyan, di ilabas mo na para matuhog na. Para maalnusal na. Sabay kaming nagkatawa ng dalawa. Mabilis nga kaming nakatapos sa pagluluto at wala pang 5 AM ay ready na ang lahat. 8 AM yon pa kadalasang umalis si pare para magtinda. Walang pasok ang mga anak ko ng araw na yon kaya tanghali na din yon magsisigising. Pare magkapre ka na muna dyan at maliligo muna din ako, paalam ko dito. Tumangulang ito. Pumasok ako ng kwarto upang kumuha ng bihisan, pero paglabas ko ay wala na si pare sa sala.
Nagtaka ako pero inisip ko na lang baka lumabas ito at nagpahangin. Ngunit pagpasok ko ng banyo ay nagulat ako dahil nasa loob na din ito. Nakatapat sa shower at wala nang anumang saplot sa katawan. Nang patingin ito sa akin, "O Maritara, at sabay na tayo maligo, total maliligo din naman ako." Bigla akong nag-init. Alam ko na ang plano ng pilyong kumpare ko na ito. Hindi kikiam ang gustong almusalin nito, kundi ang kikiam ko. Pumasok ako sa banyo at nilak yun. Agad-agad ay hinatak ako ni paring Jimmy. Napatili pa ako ng bahagya. Tili na may landi at pananabik. Nakabukas ang shower kaya nabasa na ang suot kong manipis na sando. Malamig ang tubig ngunit nag-aapoy ang mga katawan namin. Agad niyang nahubad ang damit at ang makiling short ko. Parang batang sabik sa gatas na sinunggaban ni paring Jimmy. Ang papaya ko. "Pare, bilisan lang natin. Baka magising ang anak ko." Hindi ito sumagot at nagpatuloy sa ginagawa. Basang-basa na kaming pareho. Pinatay nito ang shower at sa katuluyan ng tinuhog ang pinakamasarap na kikiam sa buong mundo. Nakadalawa kami ni pare at agad din kaming naligo pagkatapos. Dahil sa galing at tibay ni paring Jimmy, pakiramdam ko ay nahuhulog na ako dito. Para bang totoong mahal ko na ito. Lumipas pa ang mga araw. Kung dati ay hapon na dunadating sa bahay si paring Jimmy para mag-remit ng benta ay naiba na. Tuwing tanghali ay umuwi ito sa bahay upang kumain ng tanghalian. Nagdadala ito ng ulam at sabay kaming kumakain. At syempre bago bumalik sa pagtitinda ng kikiam ay tinutuhog niya muna ang aking kikiam. Walang palya. Araw. Araw-anli tuhog si kumpare sa akin. Umiinom na din ako ng pills upang maging safe at hindi ako magbuntes. Hindi kasi maaring magbunga ang kataksilan namin. Nagpatuloy ang makasalanang relasyon namin ni pare. Hanggang sa natapos na nga ang 2 taong kontrata ng asawa ko. Masayang-masaya ang mga anak ko nang dumating ang asawa ko. Masaya din naman ako dahil namiss ko din talaga ito, pero may bahagi sa isip ko na malungkot. Dahil naiisip ko si paring Jimmy. Hindi ko maitatangging sa mga nangyari sa amin. At sa ligayang pinaranas niya sa akin, ay minahal ko na din ito. Kaya nakadarama. Ang puso ko ng pagkalito, lalo na nang sabihin ni Randy na hindi na siya aalis. May sapat na daw siyang ipon para makapagnegosyo. Dapat sana ay maging masaya ako dahil hindi na kami magkakalayo. Pero bakit may lungkot akong nadama? Paano na si paring Jimmy? Paano na niya matutuhog ang kikiam ko? Unang gabi ng asawa ko sa bahay ay matinding laban. Ang inaasahan ko, alam kong sabik na sabik ito. Pinaghandaan ko din naman ang gabing iyon at di nga ako magkamali dahil kakaiba ang pagkasabik ni Randy. Ginawa nito ang lahat upang paligayahin ako. Ilang ulit kaming nakarating sa langit at ramdam ko na sobra-sobra ang ligayang nadarama ng asawa ko. Ngunit napaligaya man ako ni Randy. Nang gabing iyon ay aaminin kong mas hinahanap-hanap ko pa din. Ang romansa ni paring Jimmy. Ilang araw na sa Pinas si Randy nang ayain nito si paring Jimmy na mag-inuman sa bahay. "Mahal, ipagluto mo kami ng pulutan ha. Samahan mo na din nag-fishball at kikiam. Namiss ko na. Ang mga paninda natin eh." Nasa sala noon si Randy at paring Jimmy at may nakahanda ng alak sa harapan. Papunta na ako sa kusina. Nang magsalita si paring Jimmy, "Amare, baka pwedeng unahin mo ang kikiam para naman may matuhog na kami ni pare habang inaantay ang ibang pulutan." Saad ni paring Jimmy na nakangiti pa at parang may nais ipahiwatig. Paborito ko rin kasing pulutanin ng kikiam eh. Pahabol pa na saad nito. Tumangulang ako at agad na ding pumunta ng kusina upang lutuin ang kikiam. Pagkaluto ko ng kikiam ay agad ko itong dinala sa sala. Wala doon si Randy. Ang sabi ni paring Jimmy ay lumabas daw saglit para bumili ng yelo.